Ito po, kababayan, ito po mga balita-balita. Unang nagbabalita kasi dito ang ating presidente at inuulat ng ating Yusik. Pakinggan muna natin ha bago natin reaksyonan mga kababayan. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Itong sinabi ni Ate Clara, hindi naman talaga yun hinuli dahil nag-effort ang ating bansa. Nahuli yun kaya walang travel document. Pag sinabi mo na si Zaldico na lang ang kulang para mapanagot ang dapat managot, paano yung 18 Maris? Paano yung mga sinasabi ni Pinky, itong sekretary sa DPWH, itong sa DBM? Yeah, man. Sa dami-dami mga taong kinikwento, pag iniisa-isa sana para mahuli, panghuli na si Zaldico, di pinag-ano na sana, hinimay-himay na sana itong mga salaysay ng 18 Maris. Ano ang ginawa? Tapos ngayon, hinuli, hindi naman hinuli bilang fugitive si Zaldico, nahuli dahil walang travel documents. Saka pa, sabi mo, ayaw mo ng pictures. Panoorin natin kung anong konteksto sa mga sinasabi niya. Nako po. Declare. Ito po, panoorin natin itong sinasabi dito ni sinasabi dito ni Attorney Roque. Malamang ito si Zaldico, pag ako ang Zaldico, ayaw ko nang umuwi. Maniwala, pag ako si Zaldico, sabihin ko na maniwala naman kayo sa akin o hindi sa mga sinasabi ko sa inyo dati, bahala kayo. O, di ba? Basta yung mga tao na inutusan ko dati, andyan na, nagpakita na ng dokumento, nagpakita na ng mga photos na kung paano nila dineliver at kung saan at ano ang kinargahan. Yun. Kompleto. Hindi katulad kay Madriaga na puro lang kwento. O, di ba? Dito tayo kay Dito tayo kay Attorney Roque. Araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yon. O sana ang korupsyon ay nagmumula sa presidente. Boom! Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Si presidente ang napasok. Boom! Sabi ni Roque. Bilang po yan, sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. Siya nag-deliver kay presidente mismo. Boom! Yung mga sinasabi ni Zaldico, tapos idugtong itong sa 18 Maris, tumatakbo na sana, pero ang yari, ang ICI patay na. Walang result. Ngayon, magpaipal-ipal pa, import ng... Si Zaldico hindi nahuli dahil fugitive, nahuli. Natural, harangin ka talaga sa airport dahil wala kang travel documents.
Kahit sino naman, Saldico ka man o sino ka naman diyan 'pag, wala kang dokumento harangin ka talaga. Yan naman. At ang mga pwede mag-corroborate dyan, yung mga text messages na yun na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga So, kang Madiaga, kunting kutsiro. Grabe, grabe naman 'to si Attorney Roque. Patay ka, ala, naku. Hinanatid ka kaya ni Ate Claire. Tapos ngayon may banat ka na naman, ako po. Hindi ka talaga tatantanan ni Ate Claire, attorney. Tira na 'to, ne. corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At ano Yun! nila kung saan nila Yun, di ba? Sinabi ko na. Kahit si Saldico hindi umuwi. Kung gusto talaga ng administrasyon na sinasabi nila sila talaga ang mangunguna paano paano ma-stop itong korupsyon o paano maimbestigahan itong korupsyon o paano mapanagot itong sangkot sa korupsyon, dapat sana umpisa na. Bakit si Saldico na lang hinihintay? Pwede naman magpatuloy, di ba? Mga kababayan, dito sila parang nag-isip-isip na sila ngayon. Ano kayang gawin natin kay Saldico? Papauwiin natin siya agad para manahimik na habang buhay? Or papatahimikin siya dahil may deal tayo? Ito ang gagawin natin. Ito ang dapat natin gawin na hindi na maaabot itong korupsyon kay Pangulo. Abutin natin sa Pangulo, ito ang mangyari sa'yo. Hanggang sa'yo lang at kay Romualdez, ito ang mangyari. Ganon. Tapos pagka ayaw ni Saldico, ito ang gawin ko para sa'yo. Ay. diniliver at kung kanino diniliver ang mga salapi nito. So, pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Oh, Ate Claire, ano na Ate Claire? Ano sabi mo kanina Ate Claire? Pakinggan natin si Ate Claire ha. At balikan natin si Ate Claire, pakinggan natin ha. Pakinggan natin si Ate Claire ha. Ano sinasabi kanina? Ito. Sabi kanina? Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Wala kayong kinalaman na nahuli o na-hold sa airport si Saldico. Pakipal-ipal. Ulit. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa.
Maliban kay Saldico, sino pang iba? Andyan pa naman sa Pilipinas, bakit hindi pa nakulong? Ate Claire naman, Ate Claire. Balikan natin si Atty. Roque. Bihira ka, Ate Claire. Iwan ko sa'yo. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, Ate Claire. Ano yun? Sina lang. Sinalo ni John Vic. Anak. Dahil marami ng mga mata, marami ng mga tenga, nakikinig at nanonood. Yun. Kaya maingat na sila dahil galit pa naman sila sa fake news, di ba? Baka sila pa unang mabiktima dyan, fake news. O, di ba? Namimiktima pala ng fake news. O, ano sabi dito? Ang sarap pakinggan yung unang tirada ni Ate Claire kanina, di ba? O, ba, nahuli na. Ako, parang Pilipinas nagpapahuli Wala. Dahil kaya yung ando na, nahol na si Saldico, wala kang magawang Pilipinas. Naghintay lang kung anong gagawin sa taga-Czech Republic. Di ba? Nga. Saldico, pag-apply ka na ng asylum, huwag ka nang uuwi. Tutaluan naman, hindi naman maibalik yung pera, pari-pariha lang. Halimbawa, ilan kayong kasangkot dyan sa korupsyon na yon, makapagpakulong na lang kami ng mga 4, 5, 6, 7, 8, kahit pang 10 ka lang, 9 lang yung mapakulong, okay na sa amin yun. Okay na, at least una kang lumayas. ang fact na alam natin ay Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities, at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Oh, Saldico, pakinggan mo ito si Harry Roque. Mahal-mahal bayad dito. Para ambunan naman lang, para mabigyan mo naman ng kaunti si Harry Roque dito. Ang lamig-lamig, tapos at least may panggastos sa Harry Roque dyan. Marami ka namang pera, bit-bit dyan, di ba? Bigyan mo na. Pinagtanggol ka na dito Inadvisean ka na mag-apply ka na lang asylum. Huwag ka nang uwi ng Pilipinas. Parehas ba lang? Pag-uwi mo sa Pilipinas, marami pang kakabahan at manganganib. Ito. Unang mapanganib, si BP Sara. Baka sabihin mo na sangkot si BP Sara sa korupsyon.
Mga kababayan, huwag nating kalimutan na yung sinasabi ni VP Sara dati. Sa isa sa mga interview niya, nagsasabi siya na 2 tao lang ang humawak ng pera ng Pilipinas, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Baka bumawi si Saldico, sabi ni Saldico, hindi, 3 kami, pangatlo si VP Sara, patay. Di pa sila tapos sa pag-akusa nila sa confidential fund, dadagdagan pa dito sa flood control, nako po. Paano na yung presidente natin sa 2028? Inampakan na ng kaso. Kaya Saldico, diyan ka na lang. Huwag ka na umuwi, parehas man lang din yun. Yung presidente natin ngayon, siya ang ulo. Siya ang ulo. Yun ang hinahanap ng mga Pilipino, ang ulo. Ang ulo ng korupsyon. Sa mga palabas dati, yung ulo ng tondo. Yun. Ngayon, ang ulo ng korupsyon, ang Pangulo. Obligasyon po yan ng check authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, Alam yun na yung Saldico ang asylum. Alam mga niya paano ilagay yung pera sa malita. Yung asylum pa kaya. Hayaan mo siya, Atty. Malaki na yun. Marunong na magnakaw. Marunong na maglayas. Hayaan mo na yun. Pagkinig siya maniwala sa pangapayo mo, hayaan mo siya. May pera siya. Marunong na siya magtago. Bahala siya sa buhay niya. Para advice lang natin, Saldico, huwag ka nang umuwi. Para mahirapan yung para lalo mahirapan yung mahirapan yung kasabwat mo dito. Sabi ng mga kasabwat dito, pag umuwi ito si Saldico, ito ang tampakan natin dahil siya ang leader natin, papunta sa pinaka-leader natin. Pagka sa construction pa, si Saldico yung foreman. Tapos yung subcontractor, si Martin Romualdez. Tapos si Pangulong Marcos ang main contractor. Ay, bihirang ito po mga kababayan, daan lang natin ito sa tawa-tawa ha, pero ito talaga pinakalaking sindikato ang natin. Mahirap Kaya ito ang sinasabi ni Pangulong Duterte dati. Napakahirap maging presidente dahil ang kalaban mo ay mismong sarili mong gobyerno. Yun ang sakit ng ulo ni PRRD dati. Pero ngayon, yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun ang naramdaman natin ngayon. Napakahirap ang sitwasyon natin. Dahil ang kalaban natin sa paghihirap natin ay ang sarili nating gobyerno. Hindi tayo pinahirapan sa ibang bansa, hindi tayo pinahirapan sa ibang tao, kundi sarili nating gobyerno nagpapahirap sa atin, di ba? Ang pera wala na. Ngayon nagmamahala na yung gasolina, wala nang pang-subsidize. Dahil nakapadlak sa malita, yung iba tinakbo na, binaon ni Saldico. Nako po, patay tayo. Alaman ko, obligasyon ng otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. Oo, maniwala ko dito kay Atty. Harry Roque dahil yun ang pinagdaanan niya, yun ang proseso niya kung paano siya nag-apply ng asylum. Yun, palakpakan natin. Saldico, gayahin mo si Harry Roque.
Pero nasa sa'yo na 'yon kung gayahin mo o mag-stick ka lang diyan, huwag kang mag-apply o para magkaroon ng ano, yung gobyerno diyan na kung saan ka man naroroon, eh, sila na ang compulsory talaga na i-deport ka talaga. Baka pagdating mo sa airport sa Maynila, baka naka-red carpet na. Ay, tadan, tadan, tadan. May ano na, dramatic entrance. Naku po, napakahirap diyan. Baka mapalitan na yung pangalan ng airport diyan, ha. Baka magiging ano na yun, magiging Saldico International Airport. Naku po, Saldico, mag-isip-isip ka. Ito po mga kababayan, gustuhin man natin na magpanagot si Saldico, pero alam ho natin nasa kamay na ng gobyerno kung tutuparin nila ay pangako kung ano talaga ang totoo nilang pakay dahil hindi natin alam mga kababayan ang kanilang galaw. Kaya manonood na lang tayo rito, makikinig, makipagbardagulan na lang tayo habang tayo'y pinahirapan at naghihirap, huwag na tayong iiyak at luluha pa, itatawa na lang natin ang ating problema. Dahil itong pinoproblema natin ngayon, kung sino man yun sila, eh, dasal natin na una silang mamahinga kaysa sa ating nagdurusa. Ngayon, sila ay langit dahil marami silang pera. Pera natin andiyan sa kanila, ninakaw nila, yun, oh. Pero misisaldi ko, oh, kung saan-saang bansa nagpunta-punta, nagliwaliw. Alam mo po, hindi yun kakain ng ano, alangan kakain na yung isang pirasong biskit araw-araw, hindi po. Mga class na mga pagkain kinakain, ang daming perang baon yun. Halimbawa, pauwiin yun. Umuwi isang liko. Tapos, mapakulong. Naku po, baka pagdating sa kulungan yun, baka may live band pa yun. Welcome. Pagkatapos ng mga 1 year siya diyan siguro sa kulungan, baka balitaan na natin, bakit may tinatayo ng condominium sa ano, Bilibid. Nakakundo na yung mga ibang mga preso. Laki doon. In honor of Saldico, prisoners condo. Sa dami pera, kayang-kayang gawin 'yun. Iba nga dati 'di ba 'pag ano, medyo mapera-pera ka, may sarili kang tinatawag nilang kubol. May sarili kang ano doon, higaan 'di ba? May kumpleto, may music room, may TV room, may kumpleto talaga parang parang hindi ka preso. Oo. Di pa yun, si Saldico yun pa kayaman yun, mayayaman yun, lalong yung mayaman yung nakaupo na si Martin Romualdez, sila na ang katandim doon, lalong yung mayaman yun, mapira dun. Baka may nakaantay na sa 'pag halimbawa, sabi na, "Oh, wala papauwi na si ano, papauwi din si Saldico. Ibabagsak natin dito sa kulungan." Naku po, baka may nakahanda ng may taga-masahe sa bandang ulo, may taga-masahe na sa paa, may sa higaan niya may taga-ayos, iba yung tagaligpit. Grabe naman. Oo, totoo naman yun. 'Pag mapera ka tapos makulong ka, naku po, boss ka talaga sa kulungan. Automatic ikaw ang hari. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico
na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Nako, yun ang sinasabi ko kanina. Opo, Harry Roque, nakakatakot din naman yun. Bakit mo sinabi na gano'n? Pagkalibaw, nanonood si Saldico sa'yo, mag-ibang isip. Tapos, ito may advice kanina si Harry Roque na within 7 days pwede tayo mag-apply ng asylum. Apply na lang ako. Kailan yun? Sa Lunes, final. Takot naman ako man Harry Roque, attorney. Ganun, tatukutin mo yung tao. Sabihin na lang siguro ni Saldico, pag umuwi ako, baka hindi pa ako makasalita, wala tikom na yung bibig ko, pati mata. Totoo yun, delikado. Dito po mga kababayan, napakadelikado itong sitwasyon sa Saldico ngayon. Napakadelikado yun Ito nga yung mga picture peddler ng mga vlogger. Naku po, delikado nga. Ito pa kaya? Presidente na mismo yung tinuro. Alam mo yung presidente, lahat na mga galamay sa unipermado, agent, tanan, lahat, kontrolado niya lahat. Madali lang yun. Kaya sabi ko, makinig ka, ibubulong ko sa'yo. Huwag ka nang umuwi. Huwag lang natin isigaw, baka malaman ng iba. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero Ayun, pag halimbawa active pa rin yung visa ni Saldico, doon pa siya doon sa mga sa bansa pala kung saan diyan na-issue ng visa, papauwiin pa rin siya doon. Yun. Dalawa lang pala yun. So, ang gagawin nito sa Pilipinas, makipag-coordinate na lang na yung tao na na-detain diyan, wag mo na yung pakawalan, puntahan namin diyan, tapos ipapauwiin niyo, yun, makipag-coordinate na lang. Or puntahan, Saldico, diyan ka na lang, wag ka na mag-isip na umalis pa diyan. Ako na bahala kumuha diyan, ako na mag-arrange ng jet. Tulad ng ginawa nila dati sino ba yun? Yung mayor. Yung mayor na sinundo pa sila sa Malaysia o Indonesia, dinalhan ng jet. Ipasundo ka diyan si Abalos nga kaya yun dati. Ngayon si John Vic na naman. Tapos sino ba yung Chief NP ngayon? Sila si Chief NP at saka si John Vic yung susundo sa'yo. Tapos pasamahan ni sino ba yung basta. Ganun na lang. sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon. Nako, grabe ka naman, Hari. Marcos Jr. talaga arkitekto sa korupsyon. Yun ang architect. Sinong engineer sa korupsyon? Yan yung si DPWH. Ano na pala to sila?
may mga papapil-papel sila, naku. Ito po mga kababayan, itong pera natin pinagparti-partihan, dinadaan lang natin sa tawa, kahit tayo ang pinaka nahihirapan ngayong pagkakataon. Saan ka pa nagmamahalan, dumoble yung presyo ng diesel at saka gasoline. Napakalaking bagay yun. Paano na yung mga sasakyan na noong nakaraang buwan pa lang, yung January pa lang kinuha, inutang yung sasakyan, hindi pa natapos yung break-in period. Kailangan pa itakbo ng ilang kilometro. Ngayon hindi ka na makatakbo dahil bahala na, wala na tayong pagkain diyan. Opo, hindi na ma-break-in itong mga bagong sasakyan, bagong bili nung January. Naku po, hindi, wala na ang break-in. Yaan nyo yan. Hindi nyo i-break-in yung mga kotse nyo at subukan nyo, kayo na lang magtulak. Ito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Yon ang delikado. Yon ang delikado. Yung patatahimikan ka, patayin, mas okay pa lang yung bibigyan ka lang ng deal. Ito lang huwag ka nang magsasalita or ito ang sasabihin mo, i-divert natin, huwag lang ituro yung Pangulo natin. Ito na lang gagawin natin, huwag lang ituro yung Pangulo natin. Ito lang. Hindi mo to gawin, manahimik ka. Kumbaga, basta sa oras na yun, wala kang nakita at wala kang narinig. Pero may dala kang malita. Bullshit na buhay ito. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. O yun na. Yun na, ito sa explanation na Harry Roque. Pag ito makikinig, itong mga ibang andito pa sa Pilipinas, ipakumbinsi na lang huwag uuwi dahil para hindi na mapunta yung toro sa presidente. Dahil pagpapauwiin ito si Zaldico, diretso talaga ituturo yung presidente. Dalawa lang papuntahan niya, matuturo niya presidente at siya ay deadball. Yun. Zaldico, sayang naman, ang dami pa man natin pera. Paano natin ma-enjoy yun? Kahit sabihin natin babaunin mo kabaong na 1 million, walang saysay pa rin yun. Yung kabaong na 1 million, kumparar mo sa 1,000 lang nasa bulsa mo, mas enjoy ka pa doon sa 1,000 lang nasa bulsa mo, di ba? Kasi nakahiga ka sa 1 million na kabaong, wala na. Kaya, Zaldico, isip-isip ka. Tulad ng paano nyo iniisip yung paano ninyo ma-swindle yung malita-malitang pera. Gamitin yung utak mo. Utak. Mindset. Kumbaga. Walang uwi ka or hindi. Natin ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos sa Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady di umano at Nako, kasama mo First Lady? Grabe. Pala tayo? Ito pala.
Ngayong administrasyon naka-jackpot pala tayo. Bihira naman. Ang kapatid ni First Lady di umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong Ayun, Zaldico, pakikinig ka kung maaari. Diyan ka lang sa malapit-lapit. Pwede mo na siguro mensahe si Harry Roque. Magkita-kita kayo. Pag-usapan ninyo para malaman nyo ano ang mga pamamaraan. Baka ang nalalaman mo lang paano magkarga ng pera sa malita. Pero itong mga legalidad, paano na mag-apply ng asylum ay hindi mo alam. Dahil hindi mo nga na-check kung na-revoke na ba pala yung passport mo. Huwag masyadong magpakasaya. Yung pera, andyan pa yung pera. Huwag mo, ingat-ingatan mo sarili mo dahil ang pera, andyan, paano ma-enjoy yun, Zaldico? At, ayaw, dalawa lang. Makinig ka kay Harry Roque. Makinig ka sa advice sa abogado mo na napakaganda yung boses. Hindi ko na narinig Saan ngayon? Papuntahin mo dyan, Zaldico, para mahanapan ng remedyo yung kalagayan mo dyan. Mabigyan ka ng mga legal advices ba kung anong karapat-dapat. Yung may karapatan ka o may pribilehyo ka pa dyan. Sige, ingat-ingat dyan. Zaldico, kung baga magkaroon ng mga lang konti, balik mo sa mga tao yung pera. Huwag mo ipadaan sa politiko. Pili mo lang ng bigas. Sabihin mo na lang, doon sa Cebu, ilang bayan ng Cebu, bawat bayan may 100,000 na sako na bigas. Yun. Parte-partihan, at least may balik konti.